At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 274 natin para dito kay season 4 kay Kalbo. At ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos ng sa nakaraan, yung sa pagdidispatch na sa mga S-class heroes natin kasi may biglang dumating nga, may lumabas na halimaw at mga dragon level yung mga yon 5, sabay-sabay nagsilabasan yung mga dragon threat. At ito nga ngayon ay pinuntahan na ni Tank Top Master itong isa sa mga dragon threat level na nga na halimaw. At ito nga kakaharap din niya ngayon, ito si Heavy Smoker. At now ang continuation niya is ito naman na. So dito dali-dali, sumugod na. Ito si Tank Top Master. Ito nga Tank Top Tackle. Yung ginawa niya rito at after nga niya is boom. Dito pagsugod niya, dito nga sa halimaw, tumagos siya. So syempre kasi usok nga lang. Itong halimaw na nga na to at ayun, nagulat dito. Ito si Tank Top Master. At then ito ngayon maya-maya napatigil na. Ito si Tank Top Master at ito makikita nga na parang nanginginig, nag-shake. Itong katawan ni Tank Top Master. Tapos ayun, may dugo na rin siya dyan sa kanyang noo. So ito ngayon sa isip-isip ni Tank Top Master na itong usok na to ay toxic pala yan. So parang may pagkalason itong usok at hindi rin maganda to kasi pag tumagal pa itong usok na to, mako-cover daw niyan itong buong town, itong buong syudad. At ang mangyayari, magkakaroon ng maraming casualty. So hindi magiging maganda yung lagay ng mga tao rito o ito mismo ng town na to. So kaya nga ito nagsalita na itong halimaw habang pinagmamasdan niya ito si Tank Top Master. Sabi niya nga dyan na nagbabago na raw itong itsura pati na yung kulay ng balat ni Tank Top Master. So ibig sabihin unti-unti parang nalalason na itong si Tank Top Master kasi nga raw diba toxic itong usok na to. So kaya nga ito sabi nung halimaw, sige kung ganun ay itatake time niya raw uunti-untiin niya yung pagtotorture na gagawin niya rito kay Tank Top Master. At then maya-maya ito nga tayo na bigla ito sa Tank Top Master. Sabi niya nga dyan na meron siyang naiisip na paraan para talunin itong halimaw at parang yan na lang daw talaga yung choice niya para nga matalo itong halimaw na to. At ayan, ayun sa pamamagitan ng pagpapaluwag dito sa suit niya na tank top kasi nga diba sobrang hapit na hapit sa kanya yung compressor ng tank top niya ay talagang napakahigpit. So yun, papaluwagin niya nga raw yung kanyang suot at may expand niya yung kanyang lungs sa pamamagitan nun. At ito nga biglang pinunit na ni Tank Top Master ng bahagya itong kanyang damit at sabi niya nga rito ngayon i-inhale niya lahat nga raw ng usok dito. Grabe, i-inhale niya itong usok. Di ko alam kung kaya ni Tank Top Master yan, pero sabi nga rito ni Tank Top Master na siguro naman daw sa pamamagitan nito ay makakapag-buy siya ng oras para dumating yung ibang mga S-class hero na tatalo rito sa halimaw na to. So yun, so aminado ito si Tank Top Master na mahihirapan siyang talunin mag-isa itong halimaw na to. Kailangan niya pa ng backup na S-class. At then pagkatapos nga niyan ay biglang talo naman dito sa may CTD dahil ito si Tatsumaki kinakaharap naman itong halimaw na to na parang ano siya, kumpol na parang mass itong kalaban niya. At ito nga aggregation yung pangalan ng halimaw na to at disaster level yun, dragon nga yan. At din pagkatapos nga nito ay parang nandiri dito itong si Tatsumaki habang pinapanood itong halimaw. Sabi na nga dyan kadiri, sabi ng ganyan. At yun nga nagsisilabasan itong mga parang insekto na nga to, ang dami. At then ito nga ngayon biglang nag-disperse bigla itong mga insekto na to at parang aatakihin nila dyan ito si Tatsumaki. So yun, so nagulat dito ito si Tatsumaki at pagkatapos nga niyan ay biglang talon naman dito sa may CTT dahil eto naman si Genos kinakalaban niya itong mga itim na mga creature na to at ang kalaban nga niya dito the extended family of darkness. So grabe, family ng darkness yung kalaban ni dito ni Genos. At ayun, dragon level itong mga halimaw at ito nga ngayon biglang umatake na dali-dali itong mga halimaw na to. Sabi nga nila paligiran nila itong si Genos, but then maya-maya boom, dito inactivate ni Genos itong kanyang core. Sabi niya nga dyan incineration core. So tutustahin ni Genos yung mga itim na nilalang na nga na yan. At after nga nito ay biglang talunan dito sa may HQ dahil ito nga kausap na ni McCoy yung mga executive dito. At sabi nga ni McCoy dito na meron pa ba na mga ibang mga heroes yung pwedeng bumakap, yung makatulong doon nga kala Tatsumaki kasi nga malakas yung halimaw doon pero not sure kung kaya nga raw nilang talunin kung mananalo sila laban sa mga halimaw na yon. At ito nga ngayon ay nagsalita na itong si McCoy. Sabi niya nga dyan na pinopropose niya na kontakin yung Neo Heroes at may pagtulungan sa kanila kasi nga not sure kung kaya ng Hero Association na tapusin labanan yung mga disaster level na dragon na nga na yun. At ito nga sabi ni McCoy, hindi na raw importante ngayon yung rivalry kasi wala raw kwenta yan sa harapan ng crisis na hinaharap nga ngayon ng sangkatauhan. So ang gawin nila dito ay mag-establish nga raw sila ng rapport o na magandang connection, magandang
magandang relasyon doon na sa new organization ganyan at magtulungan sila para talunin yung mga halimaw rito. Pero yun si Siege tahimik lang siya, parang alam niya na may pinaplanong di maganda itong si McCoy nga rito. At then pagkatapos nga niya ay ito nga biglang talon dito naman sa may HQ pa rin at ito yung mga tao nakatira dyan ay parang medyo nagre-relax sila pero natatakot na rin sila dito. Sabi nga nila na nakakatakot daw yung nangyayari dun sa labas. Ito sabi nga dito nung long hair na to na sigurado ba nakakatiyak ba yung defense system dito sa Hero Association talagang matibay, talagang yung mapoprotektahan sila. At so ito, salita ngayon yung babae, sabi niya nga dyan ay di ba nababalita ngayon yung mga Neo Heroes ay sila yung kumakalaban, tinatapos nila yung mga halimaw dun sa labas. So sana raw ay talagang maubos nila, matapos na nila yung mga halimaw nga ron para nga yung sa kapayapaan dito. At ito nga ngayon, nagsalita na ito yung isang lalaki. So ito yung pinaka-relax sa kanila. Sabi na nga dyan, sabi daw sa kanya ng papa niya, gumastos sila ng bilyon para lang sa seguridad nga rito sa Hero Association. Kaya nakakatiyak sila dyan na talagang matibay na. Itong yung reinforcement ba ng Hero Association, yung mga buildings nga dyan, yung facility dyan, lalo na nung nangyari nga pagkatapos sa laban ni Tatsumaki. So kaya talagang pinagtibay nila itong Hero Association. But then maya pa, isa ito nga, boom! Biglang sumabog nga rito sa area ng tatlo to. Grabe, talsik sila dyan. Yung mukha nitong lalaki talagang gulat na may pagkatakot. At ito nga ngayon, labas dito. Itong isa pang halimaw. At ito naman si Mirror, disaster level, dragon. So yun, sinugod na ng dragon level. Ito nga yung HQ ng Hero Association. At maya nga, ito nga hala, sige dito, karipas ng takbo. Itong mga tao, sabi nga ito yung long hair, may halimaw rito. At ayun nga yung babae, galit na galit dito sa relax ng lalaki na sasalta kanina. Sabi nga nung babae, sabi mo matibay itong building, yung mga facility dito, binutas niya yung pader, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, tingin-tingin lang yung halimaw dito sa tatlong sibilyan. Sabi niya nga dyan na nasan na raw si King, ilabas nila, sabi niya ganyan. So ayun, si King yung pakay ng halimaw rito sa may HQ. At ito nga ngayon, maya may naramdaman siya dahil ayun, bigla may lumabas banda dun sa may ulunan niya. Pagkatapos nga niyan, spank! So dito, labas itong Suiko at ayun nga, binanatan niya rito, sinipa niya itong si Mirror God nga dyan. At ito nga ngayon ay lapag na itong si Suiko at ayun, hinarap niya na itong yung halimaw. Sabi niya nga dyan na mukhang siya yung naunang hero na dumating nga rito. At ito ngayon, nag-stretching na ng bahagya itong si Suiko. Sabi niya nga dyan, okay, sige kung ganun ay simulan ng araw nila itong laban nila dito. But then ito nga ngayon, nagpakilala na itong halimaw. Sabi niya nga dyan na siya nga raw si Machine God Mirror. At ito tanong niya, who the hell are you? Sabi niya ganyan dyan kay Suiko. At ito nga ngayon ay ina-analyze na ng mirror na to itong si Suiko. Pero yun, biglang nagsalita siya. Sabi niya nga dyan na wala siyang data patungkol rito kay Suiko. So kaya nga ito, sabi nga ito nung halimaw, wala siyang alam, wala siyang data patungkol sa mga mahihinang katulad nito ni Suiko. At sabi niya nga dyan, baka raw rookie na hero itong si Suiko. So ngayon ang gawin niya, kunin niya na lang daw, sunduin niya si King at dalhin niya dito sa harapan nito ni Mirror. So grabe, minamaliit niya itong si Suiko. But then maya ito nga, nag-inhale na rito itong si Suiko. At pagkatapos nga nito, boom! Dito dali-dali umatake na itong si Suiko. Talagang di siya natatakot dyan sa Mirror niyan kahit na ang threat level niyan, dragon. At then pagkatapos nga nito, yan guys, so hanggang dito lang pala sa episode 274 natin. At ayan, ay nagsimula na ng kumilos rito yung mga S-class natin. At pati itong si Suiko, siya nga yung unang nakakita dyan kay Mirror na disaster level dragon. At so ayan guys, ay hintay-hintay lang para nga sa next episode natin dito kay One Punch Man natin. At ayun ay ulit, ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.